Unang sulat ni Pablo kay Timoteo. Sa loob ng maraming taon naglakbay si Pablo at nagtayo ng mga bagong samahan ng mga Kristiyano. Bumuo din siya ng malaking grupo ng mga katrabaho niya sa misyon. Isa na nga dito si Timoteo. Nung bumisita si Pablo sa lungsod ng Listra, nakilala niya ang ina at lola ni Timoteo at hinangaan niya ang sigasig at katapatan ni Timoteo kay Jesus. Tinuruan siya ni Pablo sa loob ng maraming taon at ipinapadala siya para magmisyon sa iba't ibang mga iglesia. Nalaman ni Pablo na may grupo ng mga lider na nakapasok sa sikat na iglesia sa Efeso. Nagkakalat sila ng mga maling aral tungkol kay Jesus at kung ano ang ibig sabihin ng pagsunod sa kanya. Kaya pinapunta niya doon si Timoteo para kausapin ang mga lider na ito at ayusin ulit ang iglesia. Pagdating ni Timoteo doon, ipinadala ni Pablo ang sulat na ito para kumustahin siya at gabayan kung paano niya gagampanan ang kanyang misyon. Napakaganda ng disenyo ng sulat. May panimula at panghuling utos kay Timoteo na harapin ang mga pinunong ito at ang kanilang maling katuruan. Sinundan ito ng dalawang pangunahing bahagi na puno ng mga praktikal na payo tungkol sa mga problemang kinakaharap ni Timoteo sa mga Kristiyano sa Efeso. At sa huli, pinagsama-sama o tinapos ang lahat ng bahaging ito gamit ang serye ng 3 tula na itinataas ang nabuhay na Jesus bilang hari ng mundo. Tara at tingnan natin kung paano ito ginawa. Nagsimula si Pablo sa pagpapaalala kung paano niya ipinadala si Timoteo sa Efeso para harapin ang mga pinuno na nagkakalat ng kanilang maling katuruan. Pinaliwanag niya kung paano nahuhumaling ang mga taong ito sa posibleng kahulugan ng Torah, lalo na ang mga sinaunang kwento at listahan ng mga angkan sa Genesis. At gaya ng makikita natin, gumawa sila ng maraming kakaibang katuruan tungkol sa pagkain, pag-aasawa at sex na hindi ayon sa mga tinuro ni Jesus o ng mga apostol. Pinangalanan pa niya ang ilan sa kanila, sina Alexander at Himeneo, at inilarawan niya kung paano ginulo ng kanilang katuruan ang samahan ng mga Kristiyano. Nagbunga ito ng malaking issue. Para kay Pablo, ito ang pinakauna at malinaw na palatandaan na baluktot ang kanilang katuruan. Kapag naibabahagi ang tunay na Kristiyanong katuruan, ito ay ayon sa daan ni Jesus at nagbubunga ng pagmamahalan at tunay na pananampalataya. At para sa kanya, ang layunin ng Torah ay hindi para magkalat ng mga tsismis. Ang talagang layunin nito ay ang maipakita ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng tao, tulad ng ginawa nito kay Pablo. Ang tamang pagtuturo tungkol sa Torah ay magdudulot sa mga tao na makita ang kabutihan ng Diyos na naihayag sa Mesiyas na dumating para iligtas ang makasalanan at mga taong nawalan ng pag-asa. Kaya nagtapos si Pablo sa isang tula na nagtataas sa haring si Jesus at inutusan niya si Timoteo na patigilin ang mga taong ito at ang maling katuruan nila. Pagkatapos, tinutukan niya ang mga problema sa iglesyang ito na ginawa ng mga sinungaling na guro. Una sa lahat, pinayuhan niya si Timoteo na magsagawa ng regular na mga pagtitipon para ipagdasal ang mga pinuno ng Roma at para sa kapayapaan. Kasi ang kapayapaan ay nagreresulta sa magandang pagkakataon para ipahayag ng mga tagasunod ni Jesus ang kanilang mensahe tungkol sa Diyos ng kapayapaan na gustong iligtas ang lahat ng tao. Ang Diyos din ang nagpadala kay Jesus, ang nag-iisang tagapamagitan na nag-alay ng kanyang buhay para tubusin ang lahat. Bilang kabaligtaran ng mga sinungaling na guro, pinaalala ni Pablo kay Timoteo na gusto ng Diyos na iligtas ang buong mundo at ang panalangin ang paraan para hindi nila ito makalimutan. Pagkatapos, sinagot ni Pablo ang mga problema ng mga lalaki at babaeng naimpluwensyahan ng mga masasamang pinuno sa Efeso. Una niyang pinatigil ang isang grupo ng mga lalaki na nagtatalo dahil sa mga katuruan na sinimulan ng mga gurong ito. Sinabi niyang dapat matuto ang mga taong ito kung paano manalangin.
Pagkatapos ay pinuna niya ang isang grupo ng mga mayayamang babae sa iglesia na tinatrato ang pagtitipon tuwing linggo na parang fashion show. Nagbibihis sila ng magarbo kaya napapahiya ang karamihan na hindi kayang bumili ng mga ganong klaseng damit. At hindi lang yon, kundi inaagaw din ng ilan sa mga kababaihang ito ang mga posisyon sa pamumuno sa samahan ng mga Kristiyano. At itinuturo nila sa iba ang baluktot na katuruan ng mga sinungaling na guro. Kaya pinatahimik ni Pablo ang mga babaeng ito. Sinabi niyang hindi sila dapat magturo o mamuno sa samahan ng mga Kristiyano. Tapos, tinalakay niya ang kwento nina Adan at Eva at ng ahas mula sa Genesis Kabanata 3. Isa ito sa mga bahagi ng mga liham ni Pablo na ayon kay Pedro ay medyo mahirap maintindihan. Maraming magkakaibang pananaw kung anong ibig sabihin ni Pablo dito. Iniisip ng iba na hindi pinapayagan ni Pablo na magturo o mamuno ang mga kababaihan sa mga iglesia. At ang sinabi niya tungkol kina Adan at Eva ay pagpapakita kung paano inayos ng Diyos na ang mga lalaki lang ang dapat mamuno sa samahan ng mga Kristiyano. May ibang nag-iisip na ipinagbabawal ni Pablo na mamuno ang mga kababaihan sa mga lalaki sa isang iglesia. Pero kung siya ay nakapag-aral, pwede siyang magturo sa iglesia sa ilalim ng pamumuno ng lalaki. At may mga nag-iisip na ang pinagbabawalan lang ni Pablo dito ay ang mga babae sa Efeso at kinumpara niya sila kina Adan at Eva kasi naloko ang mga babaeng ito ng mga sinungaling na guro. Kahit anong pananaw ang piliin mo, malinaw kay Pablo na dapat magpasakop ang mga babaeng ito sa Efeso sa pamumuno ni Timoteo at matuto ng tamang katuruan. At ang layunin ay tulungan silang lumago para pagdating ng araw ay maging katulad sila ng mga mahuhusay na babaeng naglilingkod na binanggit ni Pablo sa iba niyang mga sulat, tulad ni na Phoebe, Junias at Prisca. Nagpatuloy si Pablo sa pagbibigay solusyon sa problemang ito tungkol sa pamumuno at inutusan niya si Timoteo na pumili ng maliit pero matatag na grupo ng mga lalaki na magsisilbing mga elders o pastor para sa iglesia. Sila ay dapat na mga lalaking may pinakamagandang ugali at reputasyon at maglilingkod silang kasama ng isang grupo ng mga deacon. Ito ay Greek na salita na ang ibig sabihin ay lingkod. Ang mga ito ay mga lalaki at babaeng mamumuno at gagawa sa mga paglilingkod ng iglesia. At dapat may parehong karakter sila gaya ng sa mga elders. At dapat makilala ang mga taong ito na may maayos na mga relasyon sa kanilang pamilya dahil dito makikita ang kanilang kakayahang mamuno sa iglesia, ang pamilya ng Diyos. At ang pamumuhay nila ay dapat naaayon sa kwento tungkol kay Jesus na ipapaliwanag sa pangwakas na tula. Ang tungkol sa kanyang pagkakatawang tao, kamatayan, muling pagkabuhay, itinaas bilang hari at ang paglaganap ng kanyang bagong pamilya sa buong mundo. Ang pangalawang bahagi ng mga payo ni Pablo kay Timoteo ay tungkol pa rin sa mga problemang dinala ng masasamang pinuno na ito. Una niyang itinama ang kanilang baluktot na katuruan. Sinabi nila sa mga tao na huwag nang kumain ng ilang uri ng pagkain, lalo na ang karne, at huwag nang mag-aasawa na para kay Pablo ay malaking kalokohan. Kaya binanggit niya ang Genesis 1 at ipinaalala kay Timoteo na napakaganda ng lahat ng nilikha ng Diyos, kasama na ang pagkain at pag-aasawa. Dapat tanggapin ang lahat ng ito at ipagpasalamat ng mga taong kumikilala at nagpapasalamat sa may likha. Nagpatuloy si Pablo sa pagsagot sa mga problema tungkol sa pangangalaga ng iglesia sa mga byuda. Ang mahalagang gawain na ito ay sinasamantala ng mga bata pa at mayayamang byuda. Malamang sila rin yung mga babae na nanggugulo sa Kabanata 2. Magpapalista sila sa suporta ng iglesia. Pagkatapos ay natutulog na lang sila. Nagkakalat ng tsismis at sinisira ang reputasyon ng mga Kristiyano sa lungsod. Ayaw na ayaw ni Pablo ito.
Ayon sa kanya, ang mga matatandang byuda lang na walang ibang suporta ng pamilya ang dapat suportahan at sa kanila dapat ipakita ng iglesia ang pag-ibig at kagandahang loob ni Jesus. Pagkatapos nito, pinuna ni Pablo ang mga problema ng ilang matandang lalaki sa iglesia. Dapat silang igalang ni Timoteo dahil sa kanilang edad. Pero hindi ang mali nilang pag-uugali na may kinalaman sa alak. Sinisira nila ang reputasyon ng samahan ng mga Kristiyano sa Efeso, kaya dapat silang kausapin ni Timoteo ng may pagmamahal at alisin sila sa pamuno. Tapos nagbilin si Pablo kay Timoteo na hindi ibig sabihin nito ay hindi na siya pwedeng uminom ng alak. Dahil sa sakit niya sa tiyan, pwede siyang uminom ng isang baso ng alak tuwing gabi pagkatapos kumain. Pagkatapos ay tinalakay ni Pablo ang problema sa mga Kristiyanong alipin. Hindi nirerespeto ng ilan sa kanila ang kanilang mga Kristiyanong amo. Oo, dahil sa Ebanghelyo nagiging magkapantay ang mga tagasunod ni Jesus. Pero sa tingin ni Pablo ay dapat ipatupad ang pagkakapantay-pantay sa isang maayos na paraan na hindi nasisira ang misyon at reputasyon ng iglesia. Kung mapabilang ang mga Kristiyano sa paghihimagsik ng mga alipin, masisira sila. Ang Kristiyanong pagbabago ng sambahayang Romano ay kailangang mangyari ng maayos para mahikayat ang mga kapitbahay nila at hindi maitaboy ng bagong pamilyang ito ng Diyos. Panghuli, tinapos ni Pablo ang sulat sa utos kay Timoteo na harapin ang mga masasamang pinuno. Pinakita ni Pablo dito ang intensyon nilang kumita ng maraming pera mula sa kanilang mga tagasunod. Pagbabayarin sila ng mahal sa kanilang mga pagtuturo. Sinisira ng mga gurong ito si Jesus at ang kanyang mensahe tungkol sa kontento at simpleng pamumuhay. Kaya pinayuhan ni Pablo ang mayayamang Kristiyano sa Efeso na maging mayaman sa mabubuting gawa at maging mapagbigay, mga tao na isinusuko ang lahat ng kanilang yaman sa Haring si Jesus. At siya ang sentro ng pangwakas na tula. Siya ang tunay na hari na higit pa sa lahat ng mga hari. Talagang napakahalagang sulat ng unang Timoteo. Tinutulungan tayo nitong maintindihan ang buong katangian at misyon ng iglesia. Kung anong pinaniniwalaan ng komunidad ni Jesus, iyon ang nagbibigay ng anyo sa klase ng kanilang pamumuhay sa lungsod. Kaya ang katuruan nila, paniniwala, ay dapat pinag-aaralan at naaayon sa mga kasulatan at sa magandang balita tungkol kay Jesus. Napakahalaga rin para kay Pablo ang reputasyon ng iglesia sa mga tao. Dapat makilala ang mga Kristiyano bilang mga taong matuwid ang pamumuhay, kilala sa mabubuting gawa, sa paglilingkod sa mga mahirap at mahina, at ang lahat ay dahil sa katapatan nila sa nabuhay na Haring si Jesus. At yan ang tungkol sa unang Timoteo.